Welcome to my YouTube channel, Trending Collection. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin po ang ating notification bell para po updated kayo sa aking mga bagong video na i-upload. Thank you guys! Hello guys! Pag-uusapan natin ngayon kung bakit ang ibang lalaki at ibang babae ay hindi makontento. Bakit nagiging unfaithful sila sa mga kabiyak nila o karelasyon? So, especially sa mga lalaki, hindi ko maintindihan. Binigay mo na ang lahat-lahat sa kanila, pagmamahal, pagsisilbi, lahat-lahat. Ipinagkaloob mo na sa kanila kasi nga tunay na pagmamahal ang nararamdaman mo. Bakit ganon? Nakukuha pa rin nilang mga liwa ba? Nakukuha pa rin nilang tumingin sa iba. Kahit na ginawa mo na silang mundo mo, doon mo na halos pinaikot ang mundo mo sa kanila. Bakit nga ba sila ganon? Hindi ko maintindihan. Kahit ako hanggang ngayon, sa sarili ko, maraming beses ko yung tinatanong. Yung lahat, binigay mo na sa kanila. Hindi pa rin sa kanila sapat yun. Hindi ko alam kung ano yung hinahanap nila. Kahit na nilalambing mo na, sabi nga ng iba, hindi pinagtatapat o pinagtatagpo yung parehong mabait. Bihirang-bihira lang. Siguro sa 100%, just 2% lang siguro yung itinadhana na parehong mabait. And the rest is talagang isang mabait, isang hindi mabait. Yan. Hindi talaga pinagtatagpo eh. Katulad ko sa akin, yung minahal mo na siyang lahat, binigay mo na, ganun pa rin, iniwan ka pa rin, pinagpalit ka pa rin sa iba, binigyan mo na siya ng 4 na anak, pinagsilbihan na, hindi pa rin sa kanya sapat. Tapos mayroon namang iba na halos na umiyak sa pagmamahal. Pero yung kabiyak naman niya, ayun, naghahanap pa rin ng iba. Talagang mayroon talaga siguro mga lalaki o babae na hindi kayang makontento. Pero sa totoo lang, masakit yun. Katulad ko sa side ko, masakit yun. Yung akala mo mahal na mahal ka, tapos niloloko ka pala. Yung sa buong loob mo, sa buong puso mo, yung tiwalang-tiwala ka na ganito, hindi ka lolokohin, yung pala meron pa siyang katawagan na iba, may kilabing-labing, di ba? Masakit yan, sa totoo lang. Pero siguro nga, para hindi talaga masasaktan, hayaan na lang ba? Hayaan na lang. Kasi dati ang katwiran ko eh. Kasi sabi ng lola ko noon, ang pag-ibig daw parang ibon. Na kahit maghapon na magliyag, lipad ng lipad, na pagdating naman ng gabi o hapon, uuwi sa sariling pugad. So, yun ang aking yung parang pattern. Nawala sa isip ko na marami palang klase ang ibon. so yung ex ko, so in-expect ko na babalik pa yan kahit na ng babae siya o ganyan. So, inisip ko nga yung pattern na yon na ibon, pagdating ng hapon, uuwi din sa kanyang sariling pugad. So, naisip ko, marami palang klase ang ibon. Especially, yung kalapate, di ba? Yung kalapate, pag lumipad yan at nabihag, talagang hindi na makakauwi yan ng bahay. Siguro, yung ganun yung nangyari sa ex ko. Kalapate siya. Siya yung klase ng kalapate. Ngayon, siguro yung sinasabi ng lola ko na ibon na maghapon na maglipad ng lipad, pag uuwi pa rin ng bahay,
pagdating ng hapon. Siguro, ano yun, siguro, agila o kuwago, basta ibang klaseng ibon. Naalala ko yun, natawa tuloy ako eh. Marami nga palang klaseng ibon. Pero sabi nga nila, ang pagsisisi laging nasa huli. Sa edad ko na to, talaga ngayon, mas focus na lang ako dun sa mga mahahalagang bagay na dapat pag-ukulan talaga ng pansin. Yung mga love-love na yan, sakit lang sa ulo yan. Lakas maka-stress. Yung halos mamatay-matay na yung puso mo sa kasiselos. Pero wala kang magagawa. Kasi ang sarili at saka isip mo, nandito lang sa trabaho. Kapokus ba? So, kaya ngayon, mas maganda, ano na lang, work na lang. Diba? Para iwas sa sakit ng damdamin, iwas sa sama ng loob. So, enjoy na lang natin ang ating buhay. Meron talagang tao na ganun eh, mapanakit. Yung dadaan lang sa buhay eh, mananadyak pa. Charot. Kasi mga taong ganyan eh, dumaan lang sa buhay natin, tapos mapanakit pa sila. Muti-muti. Kasi naalala ko, alam mo, dati, meron ako naging amo, doktora siya. Perfect na halos ang relationship nila. Pero, yung asawa niya, nakuha pa rin na saktan siya. Hindi alam nung amo kong babae na kinakaliwa siya. Ganyan ang buhay. Akala mo mahal na mahal ka nung asawa mo, pero niloloko ka rin pala niya. Nung malaman ko nga yun eh, talagang na-double ako ng impact sa mga, bakit ganun yung mga lalaki. Na yung asawa nila matino naman, masipag, trabaho ng trabaho. Tapos, nakukuha pa nilang saktan, nakukuha pa nilang kaliwain. Nasaan ang hustisya ron? Diba? Mapanakit talaga yung, hindi ko naman sinasabing lahat. Talaga lang, mayroon talagang lalaki o babae na hindi makontento. Mapanakit sila, mapanira ng pamilya. Sarili lang nila yung iniisip nila. Yung aking partner dati, 4 ang naging anak namin. Matapos siya maka-4, ni piso, hindi man lang siya nagsupport sa mga anak niya. Tanggap ko naman na ang asawa pwedeng palitan niyang kahit ilan. Pero sana, yung mga anak niya, itinaguyod man lang niya, sinuportahan. Paano pala kung ako pala yung walang hiyang babae na ganito? Meron kasi mga babae na pagka iniwan na ng asawa, siya rin gagawa din ng kalokohan. So, kawawa yung mga anak. Kawawa ang anak talaga magsasuffer. Pero kasi sa akin, kasi ang ginawa ko na lang priority yung mga anak ko. So, pinokus ko na lang sarili ko sa trabaho. Trabaho lang ako ng trabaho para mabuhay sila. At thanks God naman, at talagang hindi kami pinabayaan ni Lord. Ngayon, thanks God, nakagraduate na sa college yung panganay ko. Yung pangalawa, may sariling mundo. Yung bunso, may sariling mundo na rin. Yung binata ko na lang kumbaga yung aking tinataguyod ngayon. Kasi gusto sana makatapos din siya ng kanyang college, sa kanyang pangarap, 'di ba? Para naman sa kanya 'yon. So, bihira talaga yung matitino. Lamang yung mga mapanglinglang at mangloloko.